Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Seguridad sa West Philippine Sea ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na paigtingin sa harap ng patuloy na panggigipit ng China. 5 lugar sa Pilipinas nakaranas ng mapanganib at matinding init kahapon. Mga nagbakasyon sa kani-kanilang probinsya noong Semana Santa, uwian na ngayong araw. Sitwasyon ng traffic sa Metro Manila, kukumustahin natin live. Mga jeep na hindi pa rin sasali sa mga kooperatiba ngayong buwan, idedeklara ng kolorum sa Mayo. Kaya mga tsuper na hindi magpapakonsolidate, uhulihin na. At Alden Richards nagpakilig ng kumanta sa birthday celebration ni Catherine Bernardo. May bagong binuong strategy ang Pilipinas para paigtingin ang seguridad sa mga sakop nating teritoryo sa West Philippine Sea. Tingin ng ilang eksperto, magiging epektibo ito para tapatan ang pambubuli ng China sa ating karagatan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Walang balak tumigil ang Administrasyong Marcos sa plano nitong paigtingin ang pagprotekta sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nitong weekend, formal na isinapubliko ng palasyo ang nilagdaang Executive Order No. 57 ng Pangulo na layuning paigtingin ang maritime security sa West Philippine Sea. Sa ilalim nito, binuo ang National Maritime Council na dating National Coast Watch Council na pamumunuan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Miyembro naman ito ang kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng National Security Advisor, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. Tungkulin ng Council na gumawa ng mga policy at strategy para tiyakin ang koordinasyon at maging epektibo ang ating maritime operations sa mga pinagagawang teritoryo. Sila rin ang tatayong advisor ng Pangulo. Ang Secretariat ng Council naman ay tatawagin ng Presidential Office for Maritime Concerns, habang ang National Coast Watch Center ay tatawaging National Maritime Center o NMC. Magiging attached agency na rin ng Council ang National Task Force for the West Philippine Sea na tatanggap ng policy guidance mula sa Pangulo sa pamamagitan ng NMC. Habang ang iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines magiging supporting agencies na rin. Sa pamamagitan nito, umaasa ang gobyerno na mas mapapalakas ng Pilipinas ang pangangalaga sa ating marine assets at mapapanatili ang coastal peace and order sa mga sakop nating teritoryo. Itong EO na to is another way to try to achieve better coordination ng kanilang mga activities at saka policies, no? Which is necessary kasi nga medyo complicated pagdating sa maritime. Hindi pwedeng isang ahensya lang ang gagawa ng lahat dahil hindi naman talaga kaya ng isa lang lahat. Nilabas ang bagong EO, Tiyempo, sa sunod-sunod na insidente ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply vessel natin sa Ayungin Shoal na naghahatid lamang ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Tanong tuloy ng ilan, hindi kaya ito lalong magpalala sa tensyon sa West Philippine Sea? Para kay dating Defense Secretary Orlando Mercado, hindi. Wala naman nagpapalala ng tensyon o wala naman naghahanap ng away sa West Philippine Sea kundi ang Chinese government. Sa kabila nito, una nang iginiit ng China na dapat alisin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre na una na raw ipinangako natin sa kanila. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, si dating Pangulong Joseph Estrada ang nagbitiw ng pangakong ito sa China. Pero pinabulaanan nito ng anak ng dating Pangulo na si Senator Jinggoy Estrada. Wala raw basehan ng mga paratang ni Roque na lalo lang daw nagdudulot ng kalituhan sa posisyon ng Pilipinas sa issue sa gitna ng pambubuli at pamimeresure ng China. Dahil dito, desidido rin si Estrada na paimbestigahan sa Senado ang umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon ng China. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Kakapasok lang na balita, may bago ng hepe ang Philippine National Police. Simula ngayong araw, si Police Major General Romel Francisco Marbil na ang bagong PNP Chief. Pinalitan niya sa pwesto ang kare-retire lang na si General Benjamin Acorda. Disyembre pa ng nakaraang taon, dapat natapos ang panunungkulan ni Acorda. Pero pinalawig ito ni PBBM hanggang nitong Marso. Bago maupo si Marbil, itinalaga muna bilang officer in charge ng pulisya si Lieutenant General Emmanuel Peralta kahapon.
Kasabay ng pagbalik sa opisina at paaralan ng mga kapatid nating nagbakasyon nitong Semana Santa, dama na ulit ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Live mula sa EDSA, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, anong itsura ng trapiko ngayong unang araw ng pasok? Maui, mabagal na trapiko ang sumalubong sa mga motoristang nagbabalik opisina at eskwela ngayong umaga dito sa EDSA matapos ang Holy Week. Alas 6 ng umaga nang simulan naming baybayin ang EDSA southbound mula sa Panay Avenue. Bumungat agad sa amin ang bulto ng mga motorista. May iniiwasan kasi silang parte ng kalsada doon na inayos nitong Holy Week at meron pa ring harang hanggang ngayon. Pagkalagpas, bahagyang lumuwag ang traffic pero gapang ulit paakyat ng flyover ng Kamuning. Mula sa taas ng flyover, kita ang mabigat na traffic pa Cubao hanggang sa may Aurora Tunnel. Lagpas 30 minutos bago kami makalabas ng Aurora Cubao Tunnel. Pagdating din sa flyover ng Boni Serrano, mapapaisip ka na lang kung makikipagsapalaran ka pa. Kitang-kita sa pataas na kalsada ang dami ng mga sasakyang naipit sa trapiko. Mula Panay hanggang dito bago mag-Boni Serrano, halos 2 oras din ang itinagal ng aming biyahe. Target sana naming tumayo ng live sa metro base ng MMDA sa Orense. Pero dahil sa mabagal na daloy ng trapiko, dito na lang tayo inabot sa footbridge ng Main Avenue sa EDSA. Maui, ayon sa MMDA, posibleng bumagal ang daloy ng trapiko hanggang bukas. Yung ibang nagbakasyon daw kasi nitong Holy Week, posibleng bukas pa luluwas pabalik ng Metro Manila. Maui. Maraming salamat, Dave Abuel. Tuloy-tuloy rin ang pagdating ng mga bus sa mga terminal matapos ang long weekend. Nagbabalik si Dave Abuel. Sunod-sunod ang dating ng mga umuwi mula sa bakasyon sa probinsya sa mga bus terminal sa Metro Manila kagabi. Kabilang sa mga dumating sina Sol Pecson na nanggaling pa sa Sariaya, Quezon. Inabot daw ng 5 oras ang karaniwang 3 oras lang nilang biyahe dahil sa traffic. Alas 11 na ng gabi sila nakarating sa terminal na ito sa Quezon City. At traffic po, inabot kami na anong oras na. Umalis po kami doon mga 5 o'clock na. Ang traffic po sa San Pablo, sa Alaminos. Ano po yung sasakyan? Ang dami po sasakyan. Nagtaksi na sila pauwi ng Montalban dahil maaga pa ang pasok bukas sa trabaho at eskwela. Ang magkakapatid naman na sina William, sinulit ang bakasyon sa La Union at Baguio. Itinulog na lang daw nila ang traffic ng kanilang biyahe pauwi. Nagmamadali na rin silang makauwi ng bahay kagabi dahil simula na ng exam nila ngayong araw. Sa sa bandang Tarlac po, traffic. Dumaan po kasi dun eh. Ang bus driver naman na si Reynaldo, sumabak ulit sa biyahe kagabi pabalik ng Lucena. Pero naipahinga na raw niya ang mga binti at tuhod niya na napasabak kahapon ng umaga sa matinding traffic pabalik ng Quezon City. San Pablo, Laguna pa lang po, matraffic na. Tapos slicks po, sobrang haba po siya. Mula po Startol hanggang sa may bandang Santa Rosa, Laguna po, wala po putol yung traffic niya. Nakapwesto rin kagabi ang ilang kawani ng Philippine Coast Guard na nagbantay sa mga terminal at pasaherong bumababa sa lugar. Samantala, naging light to moderate naman ang trapiko sa EDSA kagabi dahil na rin sa mga pumaparan ng masasakyan taxi sa tapat ng mga terminal. Dagdag pa riyan ang ilang parte ng kalsada sa EDSA na sarado sa mga motorista. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Naka-high alert pa rin ang Philippine Coast Guard para sa dagsa ng mga magsisiuwian matapos ang Semana Santa. Magpapatuloy raw ang monitoring ng PCG hanggang sa katapusan ng linggo. May mga bus naman daw na nakaantabay para sa mga pasaherong pabalik na ng Maynila. Ayon sa Philippine Ports Authority, halos 100,000 pasahero ang bumiyahe pa probinsya mula Palm Sunday hanggang Monday Thursday noong nakaraang linggo. Nabahiran ang paggunita ng Semana Santa sa ilang lugar. Sa Cagayan, isang bata ang nalunod sa ilog. Sa Pampanga naman, isang lalaki ang binugbog habang nagpepenitensya. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Mapayapang nagpepenitensya ang lalaking ito sa Barangay Kapaya 2 sa Angeles City, Pampanga nitong Miyerkules. Nang sugurin siya ng 2 lalaki. Di gaanong naaninag sa CCTV ang pambubugbog pero makikitang nagkagulo ang mga tao sa paligid.
Agad dinala sa ospital ang biktima na nawala ng malay at nangisay pa. Lumabas sa investigasyon na parehong pinsan ng biktima ang nambugbog. Pinaghihinalaan kasi nilang asset ng mga pulis ang biktima na nagsuplong sa isa pa nilang pinsan na nagtutulak umano ng droga. Pero itinanggi ng biktima ang paratang na ito. Agad namang sumuko ang isa sa mga suspect habang tinutugis pa ang isa. Isang bangka naman ang tumaob sa karagatang sakop ng barangay San Rafael sa Burdeos, Quezon nitong Sabado. Tanaw sa video ang mga sakay nitong nakakapit sa mismong bangka habang naghihintay ng rescue. Mabilis namang rumisponde ang mga tauhan ng San Rafael Port at nailigtas ang 14 na pasahero. Base sa investigasyon, naglalayag ang bangka mula Binunbunan Island nang bigla itong tumaob dahil sa malalakas na alon. Patay naman ang isang bata nang malunod sa ilog sa Santa Teresita sa Cagayan. Base sa investigasyon, niyaya ang 9 na taong gulang na biktima ng kanyang mga kaibigan na maligo sa ilog. Yun nga lang, napadpad siya sa malalim na bahagi nito at tuluyang nalunod. Naiahon pa sana siya ng rescuers pero binawian din siya ng buhay sa ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. 29 na ang namatay dahil sa magkakahiwalay na insidente ng pagkalunod nitong Semana Santa ayon sa PNP. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, pinakamarami ang nalunod sa Calabarzon Region kung saan 10 ang nasawi. Sinundan niya ng Ilocos at Cagayan Valley Region na may tig-6 na kaso ng pagkalunod, habang may 5 namang naitalang nalunod sa Bicol Region. Sa kabuuan, naging mapayapa at ligtas naman daw ang paggunita sa Semana Santa. Nasa 52,000 pulis ang ipinakalat ng PNP para sa Holy Week. Mananatili raw na naka-heightened alert hanggang ngayong araw para naman magbantay sa mga uuwi mula probinsya. 5 lugar sa bansa ang nakapagtala ng mapanganib na heat index o nararamdamang init kahapon. At babala ng Pag-asa, magpapatuloy ang mainit na panahon sa mga susunod na araw. Nasa frontline ng balitang yan si Bon Gualvez. Kasabay ng pagdagsa ng mga tao sa mga simbahan nitong Easter Sunday, pumalo sa danger level ang heat index o nararamdamang init sa ilang lugar. Umakyat sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Catarman, Northern Samar, ang pinakamataas na naitala kahapon. 44 degrees Celsius naman ang naramdamang init sa Apari, Cagayan at Pili, Camarines Sur. 43 degrees Celsius naman sa Zamboanga City at 42 degrees Celsius sa Daet, Camarines Norte. Dahil nga sa matinding init, suspendido muna mga klase sa Iloilo City mula preschool hanggang senior high school ngayong araw at bukas. Pero babala ng Pag-asa, mukhang magtutuloy-tuloy pa ang matinding init sa mga susunod na araw. Panahon na po ngayon ng tag-init, so magtutuloy-tuloy na po yung ganitong panahon na mararanasan natin. Itinuturing na pasok sa danger level na heat index ang 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Danger level dahil may negatibong epekto na matinding init sa sino mang mabibilad sa matinding sikat ng araw. Kabilang sa mga posibleng maranasan ang heat cramps, heat exhaustion na kapag napabayaan ay pwedeng mauwi sa heat stroke. Kaya payo ng Pag-asa, Ina-advise po natin yung mga kababayan natin na hanggat maaari limitahan natin yung mga outdoor activities natin, or kung hindi naman po may iwasan, huwag po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw. nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Dahil sa mainit na panahon, patuloy rin ang pagbaba ng water level sa Angat Dam. Bumaba sa 198.8 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong Lunes mula 199 meters kahapon. Mas mataas pa rin ito sa minimum operating level na 180 meters. Pero posible raw itong bumaba lalo pagdating ng Mayo. Magbabago naman daw ito dahil sa ipatutupad ng National Water Resources Board na pagbaba sa 48 cubic meters per second na alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Magsisimula yan ngayong Abril. Ibig sabihin nito, mababawasan ang pressure ng tubig. Sinisiguro naman ng MWSS na hindi tuluyang mawawalan ng supply ng tubig. Posibleng magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtataya ng Department of Energy, 10 hanggang 30 sentimo ang posibleng patong sa gasolina.
May nakaambang rollback naman na hanggang 70 centavos kada litro sa diesel at hanggang piso't 10 sentimo sa kerosene. Dahil pa rin yan sa sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia. Maging ang pagbaba at pagtaas ng supply at demand ng krudo ng Iraq, Amerika at China. Magsisimula na sa susunod na buwan ang paghuli sa mga kolorong na jeepney. Ayon sa LTFRB, Mayo 1 sila mag-uumpisang manghuli dahil magtatapos na sa April 30 ang 3 buwang extension ng consolidation para sa Public Utility Vehicles o PUV. Sa ngayon, 79% na raw ng mga PUV sa bansa ang nakapag-comply sa PUV Modernization Program. Kaya paalala ng LTFRB sa mga tsuper, mawawalan sila ng prangkisa at magiging kolorum na kapag hindi pa rin umanib sa mga kooperatiba. Sa kabila nito, tuloy ang pagpalag ng ilang transport group sa programa. Plano ulit nilang magkasa ng transport strike sa Metro Manila habang papalapit ang deadline. Ayon sa grupong Piston, dapat araling maigi ang programa dahil maraming mga sumali sa kooperatiba ang gusto ng kumalas ulit dahil nawalan umano sila ng kita. Marami ang kinilig sa pagkanta ni Alden Richards sa birthday party ni Catherine Bernardo. Nais kong malaman, bakit ngayon na tumating. Panis. Nag-viral ang duet ni na Alden at Kakay Bautista ng Bakit Ngayon Ka Lang sa 28th birthday celebration ni Kath. Lalo pang kinilig ang fans dahil sa sinabi ni Alden na hindi niya ito madalas na ginagawa. Napangiti naman si Kath sa pagkanta ni Alden. Kasama ang aktor sa star-studded na birthday party ng aktres noong nakaraang linggo. Nagtambal noon sina Alden at Kath sa pelikulang Hello, Love, Goodbye. Ipinagdiwang naman ng Crash Landing on You co-stars na sina Son Ye-jin at Hyun Bin ang kanilang ikalawang wedding anniversary. May pa-throwback photo si Ye-jin sa kanilang wedding day sa Instagram. Unang nagsamang dalawang aktor sa pelikulang The Negotiation noong 2018 at naging co-star sa Crash Landing on You noong 2019 hanggang 2020. February 2022 nang inanunsyo ng dalawa na ikakasal sila sa katapusan ng Marso. November ng parehong taon, ipinanganak ni Ye-jin ang kanilang unang anak na si Baby Ah Kong.